Alam natin na ang mga SSS pensioners ay ilan sa mga pinakaapektado ng inflation at pagtaas ng bilihin. Sa totoo lang, hindi biro ang mabuhay sa fixed income, lalo na kung tumataas halos kada buwan ang presyo ng bigas, kuryente, tubig, pamasahe, at lalo na ang mga gamot na kailangan ng ating mga senior citizens. Kaya bawat sentimo ng dagdag sa pensyon ay malaking bagay. Kaya nang inaanunsyo ng pamahalaan at ng Social Security System na ipatutupad na ang dagdag na 10% at 5% increase sa pensyon, para bang may liwanag na dumating sa maraming pensioners. Pero siyempre, natural lang na maraming tanong ang mga pensioners. Totoo ba na tuloy-tuloy ito buwan-buwan? O baka naman isang beses lang? Magkano ba ang madadagdag sa pensyon ko? Sapat na kaya ito? Paano kung maliit lang ang natatanggap kong pensyon, may dagdag din ba ako? Yan ang mga iisa-isahin natin ngayon at ipapaliwanag natin ng malinaw para wala nang malito. Unahin muna natin ang konteksto. Ang 10% increase ay para sa lahat ng SSS pensioners. Ibig sabihin, automatic na madadagdagan ng 10% ang inyong kasalukuyang pensyon. Walang pinipili, bata man o matanda, basta pensioner ka ng SSS, covered ka ng 10% increase. Ngayon, bukod dito, may dagdag pang 5% increase para sa mga tinatawag nating long-time pensioners. Ito yung mga pensioners na matagal nang tumatanggap ng kanilang buwan ng pensyon at kinikilala sila ng pamahalaan at ng SSS dahil sa kanilang mahabang kontribusyon sa sistema. Ang pinakamagandang balita dito, tuloy-tuloy na buwan-buwan itong madadagdag. Hindi ito isang beses lang. Hindi ito katulad ng mga Christmas bonus na minsanan lang natatanggap. Sa pagkakataong ito, kasama na talaga sa inyong regular monthly pension ang dagdag na 10% at kung sakop ka, yung extra 5% pa. Para mas maintindihan, magbigay tayo ng mga konkretong halimbawa. Halimbawa, kung ang pensyon mo ay 10,000 piso kada buwan. Sa ilalim ng 10% increase, madadagdagan ito ng 1,000 piso, kaya 11,000 piso na ang makukuha mo. Ngayon, kung ikaw ay kabilang sa makakatanggap ng 5% increase, madadagdagan ka pa ng 500 piso. Kaya mula sa 10,000 piso, magiging 11,500 piso na ang buwan ng pensyon mo. Kung ang pensyon mo naman ay 7,000 piso, automatic dagdag na 700 piso para sa 10% at kung sakop ka pa ng 5%, dagdag na 350 piso. Kaya ang bagong monthly pension mo ay 7,050 piso. At kung 15,000 piso naman ang pensyon mo, ang 10% nito ay 1,500 piso. Dagdag pa ang 5% na 750 piso, kaya ang bagong pensyon mo ay 17,250 piso. Kaya napansin ninyo, mas mataas ang base pension, mas malaki rin ang nadadagdag. Pero kahit maliit lang ang pensyon, siguradong may dagdag pa rin. Ito ang kagandahan ng percentage-based increase. Lahat may makukuhang dagdag. Ngayon, tanungin natin, sapat na ba ang dagdag na ito? Sa totoo lang, para sa ilan, malaking tulong na ito dahil kahit paano, may dagdaga budget na pambili ng gamot o dagdag pang grocery. Pero para sa iba, sasabihin nila na kulang pa rin lalo na kung mataas ang gastusin sa bahay, kuryente, tubig at pagkain. Kaya nga marami pa ring panawagan na dapat may karagdagang reforms at mas mataas pang increase sa hinaharap. Pero tandaan natin, sa ngayon, malaking bagay na tuloy-tuloy
at garantisado ang dagdag na ito kada buwan. Importante rin na ipaalala, wala kayong kailangang gawin o lakarin para makuha ang dagdag na ito. Hindi ninyo kailangan pumunta sa SSS branch o mag-fill out ng forms. Automatic itong ipapasok sa inyong pensyon. Kung dati ay 7,000 piso ang natatanggap ninyo sa inyong ATM o remittance, sa susunod na buwan, makikita ninyo agad ang increase doon mismo. Kaya wala kayong dapat ikabahala. Ngunit mga ka-SSS, mag-ingat din tayo sa mga kumakalat na maling impormasyon. May mga posts sa social media na nagsasabing one time lang daw ito. O kaya ay pinapalaki ang figures para makuha ang atensyon ng mga tao. Huwag kayong basta maniniwala sa mga ganoong posts. Ang tamang source ay ang official website at official Facebook page ng SSS. Pati na rin ang mga announcements mula mismo sa pamahalaan. Kung may duda kayo, mas mainam na tumawag sa SSS hotline o pumunta sa opisyal na channels para makasiguro. Ngayon, bakit ba ito importante? Dahil ang SSS pension, ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng napakaraming senior citizens sa bansa. Ayon sa mga pag-aaral, marami sa ating mga pensioners ay umaasa lamang sa kanilang pensyon para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Marami sa kanila ang wala ng ibang income source dahil matagal na silang retirado. Kaya anumang dagdag na natatanggap nila ay nagiging malaking ginhawa sa kanilang kabuhayan. Subukan nating ilarawan. Kung dati ay kinakapos ang isang pensioner sa 7,000 piso buwan ng pensyon, ngayon may dagdag na 700 piso o higit pa. Yung dagdag na iyon ay pwedeng pambili ng 2 linggong supply ng maintenance medicine o dagdag budget sa pamamalengke. Kung 10,000 piso ang natatanggap ng isang pensioner, dagdag na 1,000 piso o 1,500 piso ay pwede ng pambayad sa kuryente o pambili ng bigas at ulam. Kung tutuusin, hindi lang ito simpleng numero. Ang dagdag na ito ay representasyon ng pagkilala ng gobyerno at ng SSS sa sakripisyo at kontribusyon ng ating mga senior citizens. Pinapakita nitong hindi sila nakakalimutan at kahit papaano, may effort na mapagaan ang kanilang pamumuhay. Marami ring pensioners ang nagrereklamo na matagal nang hindi nagkakaroon ng significant increase. Kaya ngayon, natuloy-tuloy na ito, kahit hindi sobrang laki, marami pa ring natutuwa dahil at least regular at garantisado ito. Kung ikukumpara natin sa mga nakaraang taon na halos walang galaw ang pensyon, malaking hakbang ito tungo sa mas magandang sistema. Mga ka-SSS, isipin ninyo rin ito. Kung patuloy ang mga ganitong reforms at dagdag, mas lalo nating nakikita na may pag-asa ang sistema ng SSS na maging mas responsive sa pangangailangan ng mga miyembro. Kaya bilang mga miyembro at pensioners, tungkulin din nating maging updated at magbigay ng feedback. Kapag may panawagan ang mga pensioners para sa mas mataas pang increase, kailangan nating iparating sa tamang ahensya para marinig ang ating boses. Ngayon naman, gusto kong marinig mula sa inyo. Sa palagay ninyo, sapat na ba ang 10% at 5% increase? Kung dati ay 10,000 piso ang natatanggap mo at ngayon ay magiging 11,500 piso, sapat na ba ito para sa pang-araw-araw mong gastos? Kung dati ay 7,000 at ngayon ay 8,050 piso, ramdam ba ang ginhawa? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong opinyon at karanasan dahil gusto kong marinig mismo mula sa inyo kung paano ninyo nararanasan ang bagong increase na ito. At syempre, mga ka-SSS, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share
para malaman din ng iba. Siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa channel na ito at naka-on ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng balita tungkol sa SSS benefits, pension, at iba pang government programs na makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat mga ka-SSS sa inyong oras at suporta. Naway nakatulong ang video na ito para mas malinawan kayo tungkol sa inyong pensyon at sa bagong dagdag na benepisyo. Ingat palagi, stay healthy, at kita-kits ulit sa susunod na episode para sa panibagong SSS update.